Mga kapatid, alam nyo ba na maraming bagay at tao ang gustong kontrolin ang buhay mo? Pero sabi sa Biblia, may mga bagay na hindi mo dapat pahintulutan ng kapangyarihan sa iyo. Dahil kapag nagpakontrol ka, mawawalan ka ng kalayaan at lumalayo ka sa plano ni Lord. Hindi ka dapat magpakontrol sa mga bagay na ito. Number 1. Huwag magpakontrol sa opinyon ng iba. Alam mo kapatid, nakaka-stress kapag palagi mong iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Kung ano ang gusto nila, kung ano ang tingin nila sa'yo. Pero tandaan mo, hindi sila ang magbibigay sa'yo ng kinabukasan, si Lord lang. Sabi sa Galatia chapter 1 verse 10. Sapagkat kung naghahangad pa rin ako ng pagsang-ayon ng mga tao, hindi na ako magiging lingkod ni Kristo. Kapatid, gawin mo ang tama at kung ano ang gusto ni Lord. Hayaan mo silang magsalita, basta ikaw ay malinis ang konsensya. Number 2. Huwag magpakontrol sa galit at paghihiganti. Kapag may nakagawa sa iyo ng mali, huwag mong hayaang kontrolin ng galit ang buong araw mo o buong buhay mo. Kapag galit ka, ikaw ang mahihirapan, hindi sila. At lalong huwag kang gumanti dahil kay Lord ang hustisya. Sabi sa Roma chapter 12 verse 19. Huwag kayong gumanti ng masama, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kapatid, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyo, para makahinga ka at makausad. Number 3. Huwag magpakontrol sa pera at material na bagay. Okay lang magtrabaho at mag-ipon, pero huwag mong hayaang maging Diyos ang pera sa iyo. Kapag pera na ang inuuna mo kaysa sa pamilya, sa kalusugan at kay Lord, ibig sabihin, kontrolado ka na nito. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 24. Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayang maglingkod kayo sa Diyos at sa pera ng sabay. Kapatid, ang pera ay dapat gamitin, hindi sambahin. Ikaw dapat ang may hawak, hindi ikaw ang hawak nito. Number 4. Huwag magpakontrol sa takot at pag-aalala. Minsan, takot tayong magkamali, takot tayong mabigo, takot tayong walang mangyari. Pero dahil sa takot na yan, hindi ka umaaksyon at hindi ka lumalago. Sabi sa Biblia, hindi bigay ni Lord ang takot, kundi lakas, pagmamahal at disiplina. Sabi sa 2 Timoteo chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kapatid, harapin mo ang hamon. Kasama mo si Lord, kaya wala kang dapat katakutan. Number 5. Huwag magpakontrol sa mga taong manipulatibo. Yung mga taong laging gumagamit ng guilt trip, pananakot o pambobola para makuha ang gusto nila. Lumayo ka. Ang tunay na pagmamahal at respeto ay hindi nangangailangan ng panlilinlang. Sabi sa Efeso chapter 4 verse 25. Kaya't talikuran na ninyo ang pagsisinungaling at magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa. Kapatid, huwag mong hayaang
utakang kanila. Alam mo ang halaga mo, kaya huwag kang magpapaloko. Kaya mga kapatid, tandaan ninyo, ang tunay na kalayaan ay nasa kamay ni Lord. Huwag mong ibigay ang kontrol mo sa kahit anong bagay o tao na hindi makakabuti sa iyo. Ikaw ang may hawak ng desisyon mo. Pero laging isama si Lord sa bawat hakbang. Dahil kapag siya ang namumuno, sigurado kang nasa tamang landas ka. Kung ready ka nang maging malaya, comment mo lang, I am free in God. Like, share, at subscribe. God bless us all.